Pero nakakagalak. Malapit na po kami magpasimula. Wala talaga si Mel doon. Ito po ay orientation bawat sa baptism. Daming babautismuhan. Fellowship, manalangin muna tayo, Pastor. Tapos ng panalangin na awit tayo. Okay. Tayo po tumayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat na mga kabataan at mga magulang ay dumating po sa tahanan ni Ate Lini na nakahanda po sila magpabautismo, kaya ito po ang kanilang orientation at sa darating na Biyernes po ay sila na po ay babautismohan. Nawa po Lord ay ang orientation po sa pangunguna ni Pastor Jeff ay maunawaan po ng bawat isa sa amin. Kaya marami pa po kaming kapatid na maaaring dumating sa oras na to. Kung paano po ninyo kami iningatan na nakarating sa dakong ito ay ingatan din po ninyo sila hanggang sa aming pag-uwi. Ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang Sige, awitin natin yung as we gather sa number 1. Pagkatapos no, yung number 19, give thanks to the thankful heart. So, siguro pamilyar na kayo sa kantahan. Okay? As we gather, may your spirit works within us. Ready, sing. Meron na? Nakita niyan ba sa number 1? Number 1. number 1. Next, 19. Okay. Number 1 ha, kanta tayo. Alam niyo ba yun? Dati pa natin kinakanta to as we gather. Kita niyo na lahat. Okay, kanta na tayo sa as we gather, may your spirit works within us. Ready, sing. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Talaga bang nabe-bless tayo dahil tayo ay dumating dito? Amen. Amen. Yan. So,
Kaya mo na lang. Okay, so, give thanks with a grateful heart. That is it. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks Because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng Ano madinig? Tatali ko nga rin. Nay, pero na kayo. Thank you. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Pero bago ako magpasimula, gusto kong marinig mo na yung mga pangalan niya. Nickname lang, ha? Sige, si ate, walang power. Gutom. Isa pa. Busog pa ka. Inaantok. Angie. Okay, sige. Si ate, Lucy. si ate, Lilia. Lilia. Pastor Edgar. Si Pastor Edgar. RR po. Si Kuya RR. Ayun. Ano yung RR? Ron. Galing. Si RR. Hindi si Ron. Si Ron. RR. Okay. Kenji. Kenji. Okay. Jay? Jack. Oh, Jack lang. Jack. Okay. Si Layla May. Layla May. Si Ate Lisa. Si Kuya. Si Kuya MJ. And then? Ethan. Ethan. Oh, si Ethan. Si Kuya Ethan. Sheika po. Si Sheika. Si Ate Sheika. Pia po. Si Ate Pia. Nanay Lenny. Si Nanay Lenny. Mari po. Si Ate Marie. Ako naman po si Kuya Jeff. Ayan, mas okay lang ako para mas tayo. Mas malapit tayo sa isa't isa. Kuya Jeff lang tawag ko sa akin. Hindi po ako magagalit. Okay, so alam po ninyo, yung gagawin natin ngayon, okay kasi natutuwa ako na may nagde-decide na magpapaptize. Okay, ibig sabihin, magpapabautismo sa Tagalog. Ito po ay isang malaking kagalakan sa church na may mga tao na sumusunod sa tubig ng bautismo. Ito po ay isang malalim na kahulugan ng bautismo. Pag ito po inarok natin, malalim ang kahulugan nito. Okay, bago tayo pumunta doon sa lesson natin ng bautismo, ano ang requirements ba o ano ang kailangan bago ka i-baptize? Okay?
Okay, so kasi may mga decision tayo. Sabi ko nga kanina, ako tumanggap ako sa Panginoon 1979. Ibig sabihin nung tumanggap ako sa Panginoon, ito po yung sumunod ako sa pagtanggap ng panalangin sa isang teacher. So, inako ko yung panalangin na yun na parang sarili kong panalangin, sumunod ako. So, tinanggap ko ang Panginoon, pumasok ko sa aking puso, ginawa ko siyang aking Panginoon na tagapagligtas. Siya yung sabi ko, siya yung sinunod ko. No, bata pa ako noon kasi 1970 ako pinanganak ako sa 79. Pero malinaw na malinaw po yun. Yung po ay naganap nung merong Bible school, DBBS sa mga bakasyon. Di ba may 1 week lang DBBS. Sumama po ako doon. So, pero yun po ay naging makahulugan sa buhay ko. So, dinala ko yun na kinilala ko yung panalangin na yun bilang pagtanggap sa Panginoon. Sabi na, tinawag ko yung sarili ko na isa akong born again Christian. So, mula na tumanggap po ako nung tanda-tanda ako, kasi maliwanag yung pagpapaliwanag ng guro namin. Talagang bata pa ako noon, pero ang idiniin niyang katuruan doon, ito tandaan nyo ang idiniin niyang katuruan doon, ang Diyos ko ay si Kristo Jesus. Yun ang binigyan niya sa akin ng malinaw na paliwanag. Ibig sabihin ko noon, nung tumanggap ako sa Panginoon, hindi na ako nag-church kahit saan. Hindi na ako nag-church sa Catholic. Hindi na ako pumasok sa, talagang tanda ko yan. Hindi po ako pumasok sa loob ng Catholic Church. Kasi ang alam ko, ang Diyos sa Catholic Church ay hindi si Kristo. Kasi doon niya ako idiniin na ang Diyos mo ay si Kristo Jesus. Kaya talagang kahit bata pa ako noon, hindi ako pumasok na, yung sabihin mo doon kasi simba. Pero naging curious ako kung ano yung loob ng ano yung loob ng Catholic Church, ano yung nasa loob, ano yung nakadesign doon. Pinasok ko yan, medyo na ako noon. Magkasama ko pa kaya yata pamilya ko noon. May pamilya na ako noon. Sabi ko, ano ba talaga ang itsura ng Catholic Church? So pinasok ko siya. Talagang, kasi nung tumanggap ako sa Panginoon, hindi ko na siya pinasok. Hindi ako nag-attempt pumasok yan. Pero, curious ako, kahit nga gusto ko nga minsan pasukin ng Iglesia ni Cristo, gusto kong pasukin ng Jehovah, gusto ko lang makita kung ano yung design ng loob ng church. Pero malinaw sa akin na ang tinanggap ko ay ang Panginoon sa Cristo. Pero, nabautismuhan ako 1986 na. So, ibig sabihin ko, matagal din na panahon na dumaan. Kasi hindi ko pa naliliwanagan kung ano yung ibig sabihin ng tubig ng bautismo. So, naliwanagan na ako at napaliwanagan na ako na ito pala ay isang napakahalagang bagay na pagpapakita ng pagsunod sa Panginoon. Doon lang ako nag-decide. Kaya medyo may edad na ako. Isipin nyo, 79 to 86, ilang taon na yan. Okay, nagkukwento. Tagal na rin, di ba? So, naandun na ako sa church at na kasi ako noon. Ang mind ko o yung pangunawa ko ay maliwanag na. Unawa ko na. Okay. So ngayon, ano ang kailangan bago ka bautismuhan? Yan. Okay. Tatanungin ko isa-isa. Kahit hindi nyo masabi kung anong din kayo tumanggap. Okay lang yun. Ate, tinanggap mo na ba ang Panginoon? Puso ko. Kailan siya? Anong year? Huwag na yung late. Walang po yun. So ito lang, bago lang. Sa church na sa day by day. Si ate, 2022. 22, so isang taon na ikaw, B. November 28, 1992. November 1992. Si ate, 2016 ako na-bautismo. Matagal na akong tumanggap. 2016. Pero matagal ka na to. Tagal din, no? Saan ka na-baptize? Diyan sa day by day. Kasama kong dalawa ni Pastor sa church. Sabay kami doon, pero nauna ako rito sa Yemelin. Nabaptismuhan ako dyan. At 1989. Okay. Padaanin muna natin yung inibitahan nating banda. Yung banda, nag-imbita ka po. Inibitahan Dapat ko. noon pa ako pasok kasi Sa Yemelin pa rin. Okay, Willie. Okay. Si Pastor 1989, nabautismuhan. Pero matagal na rin siya tumanggap. O sige, lalapit ako ng mga ayun na to. Kailan kayo tumanggap sa Panginoon?
Kailan kayo nanalangin ng prayer of acceptance? Isa-isahin mo para makita. O isa-isahin ko, ikaw, tumanggap ka na ba sa Panginoon? Yung opening, Kailan? Ano, kailan yung Yung opening? opening po lang. Open Kailan ng yun? Lomi. Kailan yun? So, masarap yun. Meron kang Kailan ano ha. yun? Kailan yun? Ito lang, July lang. So, July si ate, 30. July, Sabayan sila. sabay din sa Lumihan. Okay ah. Si Kuya, magkakasabay kayo, ikaw? Kanina? Sabay niya si Ate Marie. Jadi Marie. Okay. Ate, tumanggap ka na sa Panginoon? July 18. Si si ate. Last Sunday. Nung may fellowship tayo sa church. Kaya, November po last. November last year? Okay. August? Okay na Sunday. Okay. Alam po ninyo, huwag kayong matatakot, walang maling sagot dito. Gusto ko, gusto ko na pag ibinaptize kayo, nauunawaan ninyo kung ano yung decision na ginawa ninyo. So sabi ko nga sa inyo, ang unang requirements ito, kailangan maliwanag sa puso ninyo, sa isip ninyo, na tinanggap nyo si Kristo Jesus bilang tagapagligtas ninyo. Si Ate Lenny, kailan Almost 27 years na nang una akong... pero nabaptize to ng fellowship natin sa Dasmariñas. Oo. Doon, okay. Okay, alam po ninyo, ito po kasi, bukod sa inyong birthday, yung pagsilang ninyo, na kinikilala nyo kung kailan kayo pinanganak. Ito naman, tandaan nyo na rin, kung kaya nyo pong tandaan, isulat po ninyo kung kailan kayo tumanggap sa Panginoon. Para po, minsan kasi may mga sharing na, kailan ka nakakilala sa Panginoon? O sinabi, kailan ka nakakilala? O kailan ka naging born again Christian? O kailan mo tinanggap ang Panginoon? So, magiging proud ka sa sarili mo na malinaw na, tumanggap po ako ng gantong taon. Ayan. So, although hindi naman siya requirement sa church, na tanatanong kung kailan kayo tumanggap, pero ito po ay para sa inyo rin. No? Na nakaka-bless yun na ako po tumanggap ako 19, gano'n. Ako po tumanggap ng 2016. Diba? Napaka-sarap alalahanin. At tuwing kayo po ay may mga muni-muni sa sarili ninyo, maiisip nyo na, talagang tumanggap ako sa Panginoon. Siya po ay kinikilala kong Panginoon at tagapagligtas. Okay, sino pwedeng mag-share? Nung nabaptize ka ate, ano nga sa kanila? Ano yung masarap na feelings pagkatapos ng baptism? Pwedeng din nakataya. Pwede na. Ayan. Tumanggap ako sa Panginoon, nakalimutan ko kung kailan yun. Kasi, galing ako sa isang Kristiyanong pamilya. All the while, akala ko, pagkasama ka doon, simba-simba lang, okay na. Kailangan pala, sa Sunday school, ipinaunawa yun na, kailangan pala tumanggap ka sa Panginoon bilang iyong Lord and Savior. Pagkatapos mong pagsisihan ang lahat ng iyong mga kasalanan, manampalataya ka sa ating Panginoon, na walang ibang makakapagligtas sa atin. Siya lamang, si Yesu Cristo. No? Kasi sa Acts 4:12, sabi doon, walang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Ang pangalang Yesu Cristo lang. No? So, nagpatuloy ako sa ganoong kalagayan at 2016, nung ako ay nabautismuhan. Hindi ko alam kung bakit ganoon kahaba ang panahon, no? Nagkaroon ng lull period. Siyempre sa buhay natin, nagkaroon ng, nung nag-asawa kasi ako, si pastor, hindi pa yan siya mananampalataya. Kaya kung saan siya magsimba, doon kami. No? Pero noong, siguro nung dito kami napalipat, malapit kami sa church dyan. Nagsisimba kami, pati yung mga anak ko, siya hindi. Sabi ko, sumama ka na. Sabi ko, pag dumating ang Panginoon, anytime, pwedeng dumating ang Panginoon. Sa kanyang muli pagbabalik, ano na nga si Jesus? Hindi na siya tagapagligtas, siya ay hukom. Hukom na siya. Wala na tayong time para magsisi pa sa ating kasalanan. Kaya sabi ko sa kanya, sumama ka na sa amin. Sabi niya, pag dumating si Jesus, pag na-rapture daw kami, hahawakan daw niya ang paa ko para daw siya masama. Sabi ko, hindi ka ako ganoon.
Wrong? Kasi pag humawak ka, siyempre tatadyakan kita. Kasi, Natawa ko dun eh. Hindi ka Ang laki pa kasabi. naman ng paa. totoo po talaga yan, hindi ang biro. Tatadyakan kita. Eh, bakit ngayon ba ako itong panahon na dapat makilala mo si Jesus sa iyong buhay? Pero ang Panginoon kasi gumagawa ng paraan. Isang Sunday, kung bakit lasing siya noong magdamag, nagsimba ka, sumimba. Sabi, matutulog ako, bahala ka, matulog ka, basta sumimba ka. Nag-altar call ngayon ang pastor. Ngayon, tumayo siya. Tapos pumunta siya doon sa harapan sa pastor at doon na nga siya na nagsisi siya, ganyan. Sabi ko, ba't ka nagpunta doon? Bigla ka. Sabi, hindi, talaga nagsisisi ako. Pero pagkatapos noon, iinom muna yan siya ng beer. Sabi ko, anak, itago mo na tayo. Galing lang tayo doon sa simbahan. Nagpunta-punta pa to sa harap ng altar. Tapos nagpapainom na naman. No? Pero ganoon ang buhay. No? Ang Panginoon, kapag gusto kang tanggapin sa kanyang kaharian, kahit na anong balakid dyan, maging kayo. No? Maging kayo. Kaya yan ang karanasan ko. Na kaya lang siguro nagkaroon ng lull moment yung pagiging Kristiyano ko. Dahil, ay isa pa pala. Kaya ako naging masigasig. Itong kapatid niya, Iglesia ni Cristo. Na-offensement mo. Sabi niya, Ailil, pumasok na kayo. Total, wala naman kayo sinisimbahan. Pumasok kayo sa daong daw nila. Ako, ang daong? Ang lahat ng pumasok doon sa kanilang iglesia, ang siyang maliligtas lang. Sabi ko, ba't ganoon? Hindi ko man lang maipaglaban yung aking pananampalataya. Wala akong maisagot. Nakaisip ako, sana magka ako mababasa yon na ang lahat ng sasanib sa inyo, ang siyang maliligtas lang. Sabi niya, wala namang ganon, wala palang ganon, hindi ako sasanib sa inyo. Sabi ko, wala palang ganoong verse. Kaya, nung napalapit kami dito, yung pastor dito napakasipag, si Pastor Lapos. Yun yung lagi nagba-Bible study, siya ang nag-guide hanggang siya ay nakapag-aral sa PCBS, sa silang, PCU, hindi PCBS, PCU. So, ganoon yung pangyayari, dahan-dahan. Kayo, ganoon din, merong iba na ang kanilang pagbago ay mabilis. Meron namang iba, utay-utay, dahan-dahan. So, ang kailangan lang ninyo, na kapag si Kristo ay nasa inyong puso, hayaan nyo siyang magmaniobra sa buhay ninyo. No? Kaya kayo, pag kayo ay nabautismohan, siyempre sa klase, tatanungin kayo, join kayo, iglesia kami sa ganito. Magjo-join kayo? Hindi, bakit? Bakit? Dahil ano? Nakilala na yun. Dahil meron na akong pinaaaniban na church, no? Ang aming Diyos ay si Kristo. Yan ang aking karanasan bilang isang Kristiyano. Maano makasaysa. Kay Pastor Lapos pala kayo. Sige, ikaw naman. Share mo naman yung ano mo. Ano ba sa akin? So ako nga po, nung high school ako, meron kaming Bible study rin sa parang homeroom. So may mga nagsishare din po doon. Tapos, syempre merong mga prayer of acceptance. So, dahil nung time na yon ang pinapangaral sa amin na pag ikaw ay makasalanan, pupunta ka sa impyerno. So, nag-pray ako dahil natakot ako na pumunta ka sa impyerno. So, tinanggap ko siya sa puso ko. Pero, yung pagbabago, wala. Kasi nga, parang ang nangyari sa akin, tinanggap ko siya bilang tagapagligtas lang, hindi bilang Panginoon. So, nung habang umiidad ako, may mga kaibigan kami na sila Ate Presi, nagayakan sa mga Bible study. Nakaka-attend din ako sa mga church. Doon sa Dasma sa Salitran, mayroong isang gawain doon. Yun nga, yung nagtawag ng pagtanggap sa Panginoon. Sabi nga, tanggapin din siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, doon ko nakita yung yung kalagayan ko na kailangan ko siyang tanggapin bilang Panginoon ng buhay ko. So dahil tinanggap ko siya bilang Panginoon, unti-unti, unti-unti, binabago yung buhay mo. So, gano'n ang pagtanggap sa Panginoon. Tapos nga, di November, nasa Dasma ako noon, sa ate ko. Nung umuwi ako sa amin, dito sa Putol, sa Kawin, umatin na nga ako sa church na kinabibilangan ni Pastor Jeff. Yun,
yung pastor doon na si Gasig din na nagtuturo sa amin, mas lumalim ako sa pagkakilala sa Panginoon. At doon na naituro din yung tungkol sa bautismo. Kaya ang nangyari sa akin, from November, June 5 or 8, ako na bautismohan. Naging malinaw sa akin yung bautismo. Kasi nga, ang bautismo hindi pala ito nagbabago ng ng relihiyon. Hindi siya nagbabago ng relihiyon. Ito is isang kaparaanan para sumunod tayo doon sa Panginoon. So, ito is pagsunod sa Panginoon. So, yun, ang ko sa bautismo. Sa pas. Yun. Hindi atin yun. Sure, ang sincere ako. Kapraso na. Kasi nung kami nandito, no, yung inimbitahan ako nung kaibigan kong teacher sa Imus, kasama ko si Cynthia. Hindi pa masyadong, ngayon, hindi ko alam na doon pala ay merong nagba-Bible study. Ngayon, sineran ako kung gusto ko raw na tanggapin ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na aming buhay. Pero noon talaga, nung ako hindi nakakilala sa Panginoon, parang yung buhay namin ay problema, ganyan, ganito. At nung siguro binigyan niya ako ng konting oras para umuo ako o hindi. Nung malaunan, sige ka ako. Nung ako ay pinatanggap, ako noon, ganun pala ka ako. Parang ako ay napaiyak ako noon. Kasama ko si Cynthia, nasa kwarto kami. Tapos pag uwi ko, bumakad yung panahon na marami kaming problema, nandiyan yung mga persekuto, yung mga biyanan ko, yung mga hipag ko, ganyan. Pero ako pinanindigan ko. Hindi na ako nagsimba sa Katoliko. At yung aking mga santo-santo na binubihisan ko pa yun, pinatanggal ko lahat. Nagalit. Sabi ba, pero yan, ganito. Hindi ka ako hindi naman yun Meron ka ako sa itaas ako. Hindi kailangan pa ako yung mga riburo-riburo yan. Noong panahon na yun, ako, ang buhay namin noon, talagang ang inano ko sa Panginoon, bigyan kami ng maayos na buhay at ang dalangin ko, hindi ko kailangan ng, kung hindi, yung kumakain lang kami ng 3 beses maghapon. Ang panalangin ko ay mapagtapos ko ang mga anak ko. Pero yun talaga, sa kabila ng pagsisikap at napagtapos ko 4 kong anak sa tulong ng Panginoon. Marami akong persecutor na, yung mga biyanan ko, yung mga hindi ko iniintindi yun, basta ako'y nagpapatuloy, nagsisimba ako. Noon nga doon sa Imus pa ako tumanggap. Dinadala pa kami doon sa may Malacanang. Matyaga ako, kasama ko yung anak ko. Natin sundo kami, pinakakain kami. Nagpatuloy ako. Kaya, kung tayo tatanggap sa Panginoon, panindigan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano man ang mga problema, na i-share ko na nga noon, minsan wala kaming sasaing o sabi ko, Panginoon, wala kaming sasaing Parang dinadala yung pa ako kung saan. Pag uwi ko, bumabagyo, na-share ko na nga. Alam niyo, doon sa tapat ng, ng 7-Eleven sa Binakayan, kaganyan ng tubig, kaganyan ng pera, nasa pa ako. Ay, alam ka naman magsisigaw ako na, kanino to. Di siyempre, siguro, hinulog ng Panginoon yun, Ang binayad sa akin, Alam mo ba? may teacher ako doon na may pautang. Ang binigay sa akin, isang tray na itlog na pula. Sabi ko, Panginoon, makakain ba ito? Hindi ito bigas, hindi ito ulam, pwede, pero wala kaming bigas. Yun ay mga kaparaanan ng Diyos pagka talagang sa Kanya ka, dumipende, oo. Wala kami komisyon, yan sa freedom pa, nakapulot din ako ng pera. Oo, hindi ko alam kung anong kaparaanan ng Diyos. Kumisan nga yung mga anak ko, kinabukasan, walang baon, wala kaming aalmusalan. Doon kami nakatira doon sa bayan, kasi may restaurant ako ng araw. Sabi ko doon sa asawa ko, huwag ka, pumunta ka doon sa nanay mo. Sabi mo, wala tayong makain, gano'n. Pagkatapat niya sa Felicitas, yung kumpare niya, sinalubong siya, kinamayan siya, binigyan siya, ang daming pera. Bumalik agad sa akin, sabi ko, ba't ito ka na?
Sabi ko naman sa'yo, wala tayong pera. Hindi, nasa bubo ko kasi parang gano'n, bigyan ako ng pera eh. Ayun, salamat sa Diyos. Sabi ko, "Ganun." Kaya maraming kaparaanan ng Diyos. Oo. Kaya ngayon, ako yung sa kabila nung napagtiisan ko, hirap. Pero ang isang kinatutuwa ko, bago nawala yung asawa ko, tumanggap. Tumanggap. Numero unang pilosopo yan eh. Numero unang pilosopo. Yung asawa ko. Nagkakape kami dyan dalawa. Sabi ko, alam mo, sabi kong ganyan, nagkukwentuhan kami lagi ito yung umaga. Alam mo, sabi kong ganyan, bibigyan ka ng halimbawa, ko ba naman, bata isipan mo? Kung ako ba ay nalulunod din, sasagipin mo ko. Ba siyempre, sabi ba naman sa akin, ako, nalulunod ka nga ako, paano ko ito sasagipin? Ayaw ko naman ka akong makiisa sa akin. Naliwanag ko lahat. Di natapos yung pag-uusap. Bakit nalingguhan sabi sa akin, Denny, sabi ganyan, ganda mo nga yung damit ko. Ba't saan ka pupunta naman? Sabi ko ganyan. Hindi, sasama ako sa iyo. Di, sabi ko, salamat sa iyo. Pero gabi-gabi yun, nilelehan ko yun. Gabi-gabi. Naku, talagang hindi makurot na pa ng bahay. Pag tinawag yung ikaw, sugan. Pero hindi nag-iinom. Sugan. Kaya, purihin ng Panginoon kasi dakila siya. Pag talagang doon, ang ginagawa naman ni Eric, ng anak ko, kasi nga ay mahila na ang paa. Hatid sundo kami, kasi sa akin kasi si Eric. Kaya pagdating ko sa church, inaakay na siya ng mga kabataan doon. Kaya natutuwa naman ako. Kaya kung kayo, ngayon kayo yung mga bata pa, di ba tinanggap niyo ang Panginoon bilang Panginoon yung sarili? Huwag kayong bibitiw, panindigan niyo. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi kayo pababayaan. Ano man ang mangyari, hindi kayo pababayaan basta tunay na sa Kanya kayo kumapit. Totoo yun. Kaya, salamat at kayo mga nalilito, bata pa kayo. Ako, nung makakilala ko, anak ko na lahat yan. Maraming pagsubok ang ginawa sa amin. Eto ngayon, kumakain kami 3 beses maghapon. Okay? Kaya, Yun. Mamaya, ang magkukwento naman, ako at si Pastor. So, pero yung lahat ng narinig niyo sa tatlo natin, nagpapatuloy, yan yung mga true to life story yan. Mga hindi invento. Makikita niyo yung kahalagahan ng ikaw ay nasa Panginoon at ano ba talaga ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. So, nakita po ninyo, iba-iba yung pamamaraan ng Panginoon, paano sila nakakilala, paano sila nagpatuloy, ano yung pinagdaanan sa buhay. So, makikita nyo doon sa buhay ng mga Kristiyano nito, hindi rin kami exempted sa mga kahirapan, mga problema, hindi exempted. So, pero, may nakita nyo sa mga patotoo nila na nakatilen, di ba? Totoo yun ha, minsan pagka may pangangailangan ka, pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Okay, pupunta na tayo doon sa mamaya namin dadagdagan yan sa inyo. Pupunta na tayo doon sa inyong desisyon na magpapabautismo kayo. Bakit kayo magpapabautismo? Ipapaliwanag namin yung desisyon nyo magpabautismo. Ano ba ang kahalagahan niyan? Sino ba ang nag-utos nito? Sino ba ang inyong dahilan bakit kayo magpapabautismo? Okay, lahat tayo may hawak dito. Mabilis lang to. Ano lang to? Ilang verse lang. Maganda nga po sana may Bible tayo. Sino ang hawak nito? Para pag hindi na magbubukas ng Bible. Walang gusto mamuha. Okay, sabi po doon sa 9, ito po ay lesson 9. Sabi po dyan, pag-unawa sa bautismong Kristiyano at sa banal na hapunan. Sabi dito, ito pong gagawin nating desisyon, ito ay tinatawag nating bautismong Kristiyano. Okay. So, bakit bautismong Kristiyano? May tagasunod tayo. Yan. Kasi sa pag sinabing bautismo Kristiyano, lahat tumanggap sa Panginoon, tinawag kayong isang Kristiyano. Kristiyano mananampalataya. Kaya ang gagawin ninyong pagsunod, ito ay tatawaging Kristiyano bautismo. Okay, malinaw yan ha. Kristiyano bautismo ang gagawin natin kasi may bautismo
kinagis na natin. Yung binautismo mo kayo sa isang church. Ito yun ay baby pa kayo, hindi nyo pa alam yung ginawa sa inyo, anong sistema ng bautismo. Ito, bautismo Kristiyano, dahil ito ay nauunawaan na ninyo. Okay. Ano gagawin natin? Bautismo Kristiyano. Okay. Ang sabi po sa number 1, sino ang nagpasimula sa bautismo Kristiyano? Ito ba ay utos o pakiusap lamang? So, sige po, kung sino yung may Bible sa Mateo 28:19. Pwede po ninyo basahin. Kung nakita nyo na po, para mabilis, pwede rin naman. Sino po na nakakita? Dahil dito, ay sige na. Sige Sige po, na. sige po. Matthew 28:19. Opo. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, sabi dito, ulitin mo yung question. Sino ang nagpasimula? Sagot kayo para hindi lagi ako nasagot. Sino ang nagpasimula ng bautismo Kristiyano? Okay. So, anong pasimula ng bautismo Kristiyano ay ang ating Panginoon Jesus. So, sabi po dito, ito ba ay utos o pakiusap lang? Yan po sa binasa natin. Sige po, pwede pong sumagot, walang mali. Para ano? Utos ito. Oto. Okay. Sino nagutos ito? Kristo. Okay. Ito po yung Mateo 28:19. Ito po ay tagubilin ng ating Panginoong Kristo. So sabi diyan, bautismuhan ninyo. Sabi, sino ang babautismuhan? Ayan. Doon sa Mateo 28:19, lahat, no? Hindi sinabi diyan na walang sinabi niya na lahat ng tao, sabi diyan, sabi ko na, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Malinaw dyan ito ay utos ng Panginoon Ang bautismo Kristiyano, hindi po ito utos ng iglesia dahil gusto lang ng church na kayo ibautismo. Hindi po ito patakaran ng isang iglesia. Hindi po ito tinutulak kayo. Pag tinutulak kayo na kayo ay magpabautismo, medyo stop muna kayo pag-isipan nyo. Dahil ang bautismo Kristiyano, ito ay utos ng ating Panginoon. Sabi nga, gawin ninyo lahat. Alagad ko. Sabi lahat na gawin mga alagad ko. At bautismuhan sila na ipinag-uutos ng Diyos. Ibig sabihin po, ang bautismo, hindi yan binibigay sa hindi mananampalataya. So, sa hindi Kristiyano. Okay, so malinaw tayo Kaya sabi ko kanina sa inyo, kayo ba ay tumanggap na sa Panginoon? Kasi po, walang ibang requirements ang bautismo Kristiyano. Maliban na tinanggap po ninyo sa inyong puso ang ating Panginoon Jesus. Ito lang po ang requirements. Kaya sabi ko nga, linawan, maging, sana po ay maunawaan ninyo na kayo ay totoong tumanggap sa Panginoon Jesus Cristo. Dahil ang bautismo Kristiyano, ito po ay isang utos ng ating Panginoon sa mga mananampalataya. Okay. Next question. Meron pastor, baka may dadagdag ka, open po tayo open po tayo. May question kayo, may gusto kayong idagdag. Sabi dyan, okay, babasahin ko na, ayaw niyo magbasa. Number 2. Yung iba humanap ng Roma 1:6-5. Basahin mo na natin question. Ano ang kahulugan ng bautismo Kristiyano? Sabi po, ano ba ang kahulugan ng bautismo Kristiyano? So, gusto nating maliwanagan to. Ano ba itong gagawin ninyong pagsunod? Ano ba ang kahulugan nito? Roma 6, 1-5. Sige po, Ate Lenny. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo ng kakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Hindi tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan na kay Kristo Jesus, nabautismuhan na sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo namatay at naliging na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo
upang paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay, katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Okay. Sabi ko sa number 2 yung question, anong kahulugan ng bautismo Kristiyano? Sabi ko, ito ay banal na ordinansa ng Panginoon na nagsisimbolo ng kanyang pagkamatay, paglilibing, at muling pagkabuhay, at ng pagkikipag-isa ng mananampalataya sa Kanya. So makikita po natin dito na ito po ay ginawang halimbawa ng ating Panginoon. Nagpakita siya, so nauna siya, nagsabi nga niya, ito ay sinisimbolo. Meron 3 sinisimbolo ang bautismo Kristiyano. Sige nga po, tulungan niyo po ako. Yung mga aking mga kasama sa church, yan. Para hindi ako nagpapaliwanag. Sige po, ano yung pagkakaunawa natin sa bautismo Kristiyano? Kapag tayo tumanggap ng bautismong Kristiyano, it symbolizes that we are dead to sin and we live it for Christ. Diba? No? Tama naman. Makikita po natin kasi ang bautismo, tatayo po ako ha. Ang bautismo Kristiyano po kasi pag ginawa yan, nakatayo po yung tao. Nakaganyan po. Nakahawak sa ganyan, and then aalalayan ng pastor at sinisimbolo. Paano ba inililibing ang isang tao? Pahiga. Hinihiga. So sabi dyan, sa ano daw ang sinisimbolo? Sige, basahin natin. Naglalarawan ng paglilibing. Kaya nilulubog sa tubig. Ang bautismo Kristiyano, idinulubog na nakahiga. Ito po ay simbolo ng paglilibing. At tapos pag inangat po tayo nun, nakatayo tayo. Ano naman ay sinisimbolo nun? Nabuhay na muli. Yan. So nabuhay na tayo. Ibig sabihin po, yung dating gawin natin, dating gawin natin, ano ba magandang word dito? Yung dating pamumuhay natin, yung dating pagkatao natin, ililibing na natin. So, kaya sabi ko nga sa inyo, unawain yung maigi ang bautismo Kristiyano. Pag inilubog kayo ng pastor at ipinanalangin kayo, inilibing na yung dating pagkatao. Ibig sabihin, yung dating kinagagawian natin, inilibing na yun. So pag angat natin, tayo ay may bagong buhay. May bago na tayong pagkatao. Okay, so ganito. Paano kung nalibing ka, pag angat mo, parang wala lang, anong mangyayari sa inyo? Hindi totoo. Yan. Hindi malinaw sa inyo. Pero hindi po namin sinasabi na magic. Pag inilibog kayo sa tubig, pag angat yung magic, kayo ay kamukha na ni Ding Dong Dantes. Kayo ay kamukha ni Maria Rivera. At kayo ay bago na. Ibig sabihin, biglang bait. So, hindi po ganoon. So, hindi naman natin sinasabing ganoon. So, pag inangat po tayo, may bago na tayong identity. So, bago na tayo, iingatan natin yung iingatan natin? Yung ating patotoo. Kasi sasabihin mo, ako na-baptize na ako, tumanggap na ako kay Kristo, Jesus, isa na akong bagong nilalang, isa na akong Kristiyano, isa na akong born again. Pero sabi ko nga sa nagbabible study kami, ingatan ninyo ang iyong pagpapakilala. Kasi pag kayo ay nabautismo at walang nagbago sa inyo, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 10 years, 15 years, 20 years, walang nabago, ang unang napupulaan doon ay ang ating Panginoon. So sabi ko nga sa inyo, hindi namin sinasabing magic. Pag inangat na po tayo, nalibing na yung dating pagkatao, nalibing na yun eh. So eto na tayo, bago na tayong Kristiyano na nagpapakita ng magandang halimbawa. So, hindi po perfect, mabilis. Kasi hindi naman tayo Diyos na binaptize. Tayo ay tao, pero meron po tayong mataas na pagkakilala ng Panginoon sa tao. Tayo po ang pinakamataas na nilalang na nilikha ng Diyos at binigyan ng kaligtasan. Ibig sabihin, sabi nga, kung may mababasa kayo dyan, tayo ang maghahari. Binigyan tayo ng kapamahalaan sa lahat na nilikha ng Diyos. So, huwag niyo sasabihin na, tao lang ako, kaya ako'y mahina at marupok.
Yung may awitin na autokso, sabi ko, may nag-text sa akin, autokso layuan mo ako. Huwag po niyo gawin yun. Dahil hindi po lalayo ang tukso. Ang tukso ay lalong lumalapit. Kaya ang babagawin natin, tukso, lalayo. Kaya kayo ang lalayo. So, simple lang yung halimbawa. Simple lang yung pinapapakita ng bautismo Kristiyano. So, ito po ay, ano pa sabi dyan? Sabi nga doon sa kanila, paglubog sa tubig, naglalarawan ng paglilibing ng dating buhay, pag-aho natin sa tubig, naglalarawan ng pagtanggap ng bagong buhay sa Panginoong Jesucristo, at paglilingkuran at luluwalatiin ang Diyos araw-araw. Tapos sabi diyan, walang atrasan. Sabi nga ni Ate Lenny, pag tumanggap kayo sa Panginoon, panindigan ninyo. Sabi niya, panindigan niyo. Inilalarawan dito ang pangako ng Diyos sa pananampalataya, bagamat mamamatay ang muling mabubuhay upang makasama natin at maluwalhati ang presensya ng Diyos. So, ibig sabihin, may pangako naman ng Diyos sa atin. Tayo ay, sabi niya nga, sasamahan niya tayo. Kasi alam naman ng Panginoon, tayo ay mahina. So, sasamahan niya tayo. Habang namumuhay tayo mga anak ng Panginoon, na andyan ang Lord na nakaalalay. Sabi nga doon sa message natin na nakaraang Sunday, yung ating yung pastor, diba, na hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Meron tayong kaagapay na pwede nating panghawakan na aalalay sa atin. Yung magbibigay ng katatagan. Okay, so malinaw. Malinaw na ba sa inyo? Question ko na. Baka meron kayong gusto itanong. Okay. Malinaw ha? Pag binaptize na po kayo ng pastor, na ilibing na ang dating pagkatao, pag-angat po natin, tayo po ay isang bagong mananampalataya na nagpakita ng pagsunod sa ating Panginoon. So, ang nag-uutos ito, hindi po ito ordinansa ng church. So, kahit saan kayo lumipat ng church, kayo po ay tuturuan para mabautismo. Pero tayo naman, kasi meron ibang church, iba yung pamamaraan ng pagbautismo. Tayo ang sinusunod natin kung paano ginawa ang bautismo. So, kung ano yung example na ginawa ng Panginoong Hesus, sinusunod lang natin. Okay, question. May dadagdag kayo bago ako lumipat. Pastor. Idagdag ko lang yung 2 Corinthians 5:17. Itong ginagawa nyo, ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, yung dati nalibing na. Ikaw ngayon ay bumangon ng bago. So, yun ang ibig sabihin pa. Parang binigyan ko lang na, sige, yun lang po ang aking karaglagan. Sabi sa number 3. Number 3, bakit kailangan mabautismo ang bawat tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas at nagpasakop sa kanyang paghahari? Bakit pa nga kailangan ibautismo? Talaga ba kailangan natin ibautismo pa? Bakit tayo na kailangan ibautismo? Sige nga, sa mga kasama ko. Sagot kayo. Doon po sa Matthew 28 na di ba po, nakipag-usap si Jesus sa kanyang mga disipulo. So tayo bilang mananampalataya, consider na tayo yung mga disciple ni Jesus. So bilang disipulo, susunod din tayo doon sa ginawa ni Jesus. Isang part ng pagsunod. Ate Lenny, paki-ready yung gawa. 2:41. Paki-ready lang. Okay. Bakit kailangan ibautismo? Kanina pinag-usapan natin, ito ay pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Tandaan niyo po ha, kailangan tayong ibautismo dahil susunod tayo sa utos ng Panginoon. Letter B, pagsunod sa andaw. Andiyan po sa halimbawa ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon po binaptize din. So nagpakita siya ng, sabi nga natin kanina, nagpakita siya ng halimbawa. So tayo naman ay susunod sa halimbawa ng ating Panginoon. At letter K, sabi, pagsunod sa halimbawa ng mga unang mananampalataya. Ibig sabihin ng mga unang Kristiyano, naranasan din nila ito. Binaptize din sila. So, tayo bilang mga mananampalataya na anak ng ating Panginoong Jesucristo, sunod tayo sa utos ng ating Panginoon. Okay, ano na? D, sabi, para ano daw? Ito, sige. Ate Lenny, nakita mo na, Matthew 3:17 na lang. Pinahanap ko sa akin sa 17, at narito ang isang basahin mo na lang tinig yan, na mula sa mga langit at nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Yan. So sabi, tapos basahin muna natin yung Acts 2:41.
Kaya't ang mga naniniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yaon. So doon sa sa letter na nagtawag ko yung case, sabi niya, yung pagsunod, sabi nga, kung naniniwala tayo sa sinasabi ng ating Panginoon o sinasabi ng Biblia sa 241, Act 241, tayo ay susunod ng papaptize. And then sabi nga dito, ano sabi sa C? Para ano daw? Bakit tayo nagpapaptize? Para kolektibo. Yan. So, ang ating manilikha, ang ating Diyos na sinasampagdalayanan natin, nagagalak siya kasi nakikita niya yung mga anak niya. Sumusunod itong mga batang to, sumusunod sa nais kong ipagawa. Pinalulugdan tayo ng Panginoon. Okay, so, bukod sa amin, siyempre, nagagalak kami, mga kapatid niyo sa Panginoon. Tutuwa po kami na dahil meron kayong gantong desisyon na kayo sumunod sa tubig ng bautismo. Bautismo, Christian. Letter E. Sabi dyan, ano pa daw? Bakit natin ginagawa to? Bakit natin kailangan magpabautismo? Patotoo sa publiko na tayo ay nakipag-isa sa Panginoon. Ayan. So, ito yung sinasabi natin, no? Patotoo sa publiko na tayo isang Kristiyano na sumunod sa gusto ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, pag nabalitaan ako, nabautismohan ka na pala. So, kailan ka nga nabautismohan? Ano na, 2013. Halimbawa, 2033 na. Nabautismo ka, parang wala lang. No? So, para ka lang naligo sa tubig. O gano'n, nag-swimming ka lang. So, mga kapatid, tawagin ko na kayo mga kapatid. Kailangan tayo ay laging nasa loob ng church, nagtutulungan upang maging matatag tayo. Nagtutulungan tayo para yung patotoo natin na mapaalalahanan tayo bawat isa. Kung wala po tayong gantong fellowship, hindi po namin kayo matutulungan. Pero kung kayo nasa gantong mga fellowship, Bible study, yung patotoo po ninyo kung paano niyo ilalabas, gagabayan po namin kayo. Okay, ano pang letter? G, ano na daw? Patunay na tayo ay ligtas at tunay na Panginoon si Kristo ng ating babasa naman, Lucas 6:46. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Sige nga, ano masasabi mo sa binasa? Marami kasing nagsasabi na tinanggap na nila si Jesus, pero hindi naman sumusunod. Di ba? Ang isa dito sa mga katangian ng nabautismo na pagsunod. Di ba? Ito yung, sige nga, sandali lang kuya dyan. Sige po. Okay, ano yung mga binanggit ni Kuya, ni Pastor Jeff na kailangang makita sa atin kapag tayo ay inautismuhan na 1, 2, 3. Read your pamphlet. Letter A, ano yon? Number 3. Letter B. Pagsunod sa halimbawa ng Panginoon. Letter K. Pagsunod sa halimbawa ng Panginoon. Letter D. Para kalugdan ng Diyos. Letter E. Patotoo sa publiko na tayo ay nakapag-isa sa Panginoon. Letter G. Patuloy na tayo ay ligtas at tunay na Panginoon si Kristo ng ating buhay. H. Paghahanda upang maging ating Diyos sa Iglesia. Ang isang katangian na nabautismuhan na sa ilalim ng ating iglesia, saan kayo laging nakikita pag linggo? Sa church, no? Anong oras kayo pupunta doon? 9? Anong oras? Saan kuya? Anong oras? 9:30. Yan ay kasunduan ninyo. Hindi sa amin. Kayo at ang sino? Sino kayo nakipagsundo? Kay Jesus, ha? Hindi kayo nakipagkasundo sa amin. Hindi. Kayo at ang Diyos. Kayo ang nakipag-usap sa Kanya. Okay, bakit ba? Bakit ba sabi dito, 46, and why you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Sabi niya, bakit niyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, at hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Baka hindi totoo ang pagtanggap ninyo. No? Tandaan ninyo,
Ang Diyos nakatingin saan? Sa puso, hindi sa mga mukha ninyo. Sa puso. No? Ito ang tinitignan ng Diyos sa atin. Kung totoo tayo, tatanggapin niya yung tawag natin na Panginoon, Panginoon. Kasi binigyan na niya tayo ng karapatan na tumawag sa Kanya. No? Pero pag hindi naman natin siya sinusunod, ito yung sasabihin ng Panginoon. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi niyo naman ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Ano yung bagay na sinasabi ng Panginoon? Binasa nila kanina. Pagsunod. Ha? Yan yung keyword, pagsunod. Balik kay Pastor. Balik tayo kay Pastor Jeff. Sige lang, meron pa. Ate Nelly, gusto mo magdagdag? Hindi kayo lang. Okay. So talagang malinaw, no? Sabi nga dyan, ang tubig ng bautismo, pagpapakita ninyo ng pagsunod sa ating Panginoon. Sabi nga, kung hindi nyo ginagawa ito, at nagpulong-sulong kayo, nauunawaan nyo naman, narinig nyo naman ang katuruan, pero ayaw nyo mag-design ng pabautismo, hindi ito nagpapakita ng pagsunod. Nagagalak pa ang Diyos sa inyo. Okay. Letter H, ito na po, matatapos na sinabi. Paghahanda upang maging anib ng isang iglesia. Sa church po natin kasi, sa day by day, ang requirement din natin to na bago kayo maging miyembro ng aming church, ay kailangan nyo pong tumanggap sa Panginoon ng pag-bautismo. At pangatlo, yung testimony na nakalusulat, paano kayo nakakilala sa Panginoon. Sabi, ito po ay isang requirement ng church. Sabi din dyan, paghanda upang maging kaanib ng iglesia, hindi upang sabi dyan, ang bautismo ay hindi ginagawa upang kayo ay maligtas. Lilinawin namin yan binautismoan kayo, hindi para kayo maligtas. Paano kayo naligtas? Ano daw kayo naligtas? Paano kayo naligtas? Pagsunod sa Yan. Sumusunod kayo doon sa pag-utos ng Diyos at pagtanggap ninyo sa ating Panginoon. Yun po ang nagligtas sa inyo, yung tinanggap niyo ang Panginoon sa inyong puso bilang Diyos ang tagapagligtas niyo. Hindi kayo naligtas dahil ibabaptize kayo. Tandaan niyo yan, Hindi kayo naligtas, hindi kayo pupunta sa diretsoy na natin. Hindi kayo pupunta sa langit dahil kayo ay binautismohan. Diretsoy na natin. Pupunta kayo sa langit dahil tinanggap ninyo ang Panginoong Jesus sa inyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ninyo. Hindi kayo binautismohan upang maging Kristiyano. Hindi kayo tinatawag na Christian dahil nabautismohan kayo. Tinatawag kayong Kristiyano o Christian o mananampalataya dahil tinanggap ninyo ang Panginoon sa inyong puso. Malinaw yan, Okay, sabi dyan, hindi kayo binautismohan upang hugasan ang inyong kasalanan. Sino ba ang nag-ugas ng inyong kasalanan? Ang Panginoong Jesus din. Walang iba na nagugas ng kasalanan natin, kundi ang Panginoong Jesucristo. Mula nang siya ay mapako doon sa krus ng Kalbaryo, inako ng Panginoon ng ating kasalanan. Sabi nga, inalay niya yung kanyang buhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan, mahugasan ng ating kasalanan. Matatamasa lang natin to kung tinanggap niyo si Kristo sa inyong buhay. Okay. Ibig sabihin, ang bautismo ay pagpapakita ng pagsunod, halimbawa sa mga paligid natin. Ito ang bautismo Kristiyano. Meron pa kayong question bago tayo magtapos na. Magtatapos na tayo. Number 4. Sige po, ano pong number 4? Sige, sabi dyan, sinasabi po, kung pinagtitiwalaan mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, mayroon pa bang ibang dahilan upang hindi ka magpabautismo? So, ito na yung kanina din paliwanag natin. Kung nauunawaan mo, sinasabi mong anak ka ng Kristo, tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo, mayroon pa bang ibang dahilan upang hindi mo sundin ang tubig ng bautismo? So, naunawaan mo naman lahat, di ba? Ako po, idadagdag ko na yung aking testimony. Nung tumanggap po ako sa Panginoon, sabi ko sa inyo kanina, May 9,
1979. So ako ay dinala ng Panginoon sa church, sa KB, sa Awit Baptist Church sa Putol. Doon ko tinulungan ng Panginoon na makakilala ng malalim. So doon ko ako nag-decide na mabautismo ng 1986. Alam po ninyo, bago ako i-baptize, tumakas pa ako sa amin. Tumakas ako, nagdala ako ng damit, kasi magpapabautismo ako mababasa. Kasi ayaw pumayag ng tatay ko. Ayaw talaga niya pumayag. Bakit ka, mabautis, mga kalokohan niyang pinagkagawa. Talagang actually po, pag napunta ako sa church noong araw, hindi ako pinapayagan. Bago ako pumunta sa church namin, lahat ng gawaing bahay, ginagawa ko po muna, tinatapos ko. Gusto kong ipakita sa mga magulang ko na ang pinasok kong desisyon bilang Panginoon, pagtanggap ko sa Panginoon at pagsunod, hindi po isang kalokohan lang. So bago ako umalis talaga hindi kayo maniniwala. Talagang ako lahat ng trabaho sa bahay, gagawin mo. Lahat ang inuutos ng magulang mo, gagawin mo. Kasi ito po ay isang patotoo na mayroong pagbabago sa buhay natin. Minsan nga, ginawa mo ng lahat sa bahay at ako'y magpapaalam, hindi pa ako payagan. Kaya kayo, anong tawag dito? Napakapalad po ninyo na kayo ay mayroong mga kalayaan para sumunod sa aming Panginoon. Pero po bago po mamatay ang aking tatay na nagpe-persecute sa akin, siya po ay nakakilala sa Panginoon. Kasi dinalaw din ang aming pastor, pinaliwanagan, at talagang sa bibig ng tatay ko nang galing. Itong anak ko na to, mahal na mahal ko kasi napakabait din ng masunurin anak. Sa bibig talaga ng tatay ko. Kasi talagang kahit na yung puso ko ay hapis na hindi ako makapunta sa church. Kasi po talagang ang tambayan namin nung araw, church. Tsaka talagang pinipilit ko pong ingatan ang aking pamumuhay para makita ng tao sa paligid ko ano ba ang kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Talagang mahirap kayo, mapalad pa kayo, ngayon may kalayaan. Ang sariling desisyon. Kami noon hindi. Talagang kasi ang nakagis ng religion. Halos Catholic lang, di ba? So ito po, nung sabi ko nga, wala namang ibang dahilan. Wala na, nauunawaan ko na ako ay isang Kristiyano, isang mananampalataya. Nauunawaan ko ang tubig ng bautismo ay gagawin ko bilang pagpapakita ng pagsunod sa Panginoon. Ano pa ang dahilan ko para hindi magpabaptize? So, nagpabautismo Kristiyano. Talagang tumakas ako sa magulang ko na gusto kong mabautismo. Talagang tumakas ako kasi naka-schedule yung bautism namin. So, yun po, doon naikwento ko yung ang aking Christian life. Paano tumakbo. So, kaya sabi nga, kung gusto po ninyong magpatuloy sa Panginoon, sabi nga natin, panindigan nyo. Okay, panindigan ninyo. Ngayon, kung itong pagpapabautismo sa inyo ay isa lang, sabi nga, iisipin ninyo na isang grupo na magsuswimming, magpipiknik lang tayo. Mamayang gabi, o mamaya pag-uwi, manalangin kayo, magtanong kayo sa Panginoon. Paano gagawin ko? Ako ba talaga ay totoo na susunod sa tuloy ng bautismo? Ito po ay alam po ninyo, itong decision nito ay napakalaking. Akala lang natin wala. Pero ito po ay may impact sa paligid natin. Question. Magtanong po kayo. Magtanong kayo kung meron kayong question sa inyong mind, meron kayong gusto pinagdaan. Ano po ba yung ibig sabihin ng binuwalhati? Pastor, niluluwalhati daw. Ng Diyos. Niluluwalhati ng Diyos. One way of praising God is yung niluluwalhati natin dyan. Sinasamba, niluluwalhati. Ibig sabihin yan yung mga pananalita na nauupo lang sa Panginoon. Hindi mo niluluwalhati ang kapwa mo tao. Diyos lang.
No? You are giving praises. You glorify God. No? Sa Tagalog, niluluwalhati sa sinasamba, we praise you, we adore you. Maraming mga words na nauupo lang para sa Panginoon. Pag sinabi natin niluluwalhati, if tinatampok mo ang Diyos sa isang napakataas na kalalagayan, hindi yung pinalalagyan lang natin, isang banal na kalalagayan. Kaya sasabihin mo, niluluwalhati kita, Panginoon. All those praises are para din sa Panginoon. No? Sabi nga sa Matthew 6:33, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang kalwalhatian, at lahat ng bagay na pangangailangan mo ay ibibigay sa inyo. Kalwalhatian. Okay, sa'yo. Isa lang po. Oh, sige. Yung naninibugo naman. Jealous. No? Nalulungkot. Naninibugo, ibig sabihin jealous. God is a jealous God. Halimbawa, basahin nyo sa Episode chapter 4 verse 30. Kapag Kristiyano ka na, ang dapat masunod ang Holy Spirit. Pag hindi nasunod ang Holy Spirit, ang sabi sa Episode chapter 4 verse 30, napipighati ang banal na Espiritu kasi dapat sundin mo yung mga sinabi kanina. Yung binasa nyo, di ba? Dapat ganun na tayo, sinusunod na natin yung gusto ni Lord. Hindi natin ginagawa. Doon pa rin tayo sa bisyo natin, sa mga hindi kalugod-lugod sa Diyos, nalulungkot, napipighati ang banal na Espiritu. Ephesians chapter 4, verse 9. Para sigurado, kasahin mo. Ephesians chapter 4, verse 30. Ephesians chapter 4, verse 30. 30. Oh, sa kanila, kopya niyo na po yan. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos at sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ibig sabihin kasi, the moment na tinanggap ninyo, no, kasi kami tumanggap na kami, si Kristo bilang inyong Panginoon, no? Lord, ibig sabihin Panginoon, Savior, ibig sabihin ng Savior, tagapagligtas. Hindi pa rin siya nasusunod. Yung banal na Espiritu ay nasa atin. Napipighati. Napipighati yan kapag gumagawa tayo ng mga kabulastugan. Hindi natin siya sinusunod. Yung pa rin gusto natin ang nasusunod. Dapat kasi pag meron na tayong Kristo sa ating buhay, siya na ang nasusunod. Kaya pag hindi siya nasusunod, naninibugbog din siya. Kasi God is a jealous God. Ayaw niya na may iba pa kahit. Kasi pag meron kayong ibang priority na higit sa Diyos, Diyos-Diyosan ninyo yon. Ibig sabihin ba, hindi bugo ang Diyos kasi gusto niya siya ang Diyos. Naintindihan na. Ang Okay na. pagkakubo. Yung luwalhati din naman, yung ginawa ninyong desisyon ngayon, na magtutunod kayo sa tubig ng bautismo, naluluwalhati, ibig sabihin, napaparangalan ninyo ang Panginoon. Nabibigyan siya ng parangal. Yung luwalhati at parangal, parang, tama yung sabi, ang kalwalhatian, ang pagluluwalhati sa Panginoon natin. So yung ginagawa natin dito, nagba-Bible study tayo, napaparangalan ng Diyos, naluluwalhati siya. Amen. Okay. Pero pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, nanlulubugo, Yes. nalulubot ang Diyos sa atin sa ginagawa natin. Ganda ng tanong. Diba? Yung paninibugo, parang nakakapis ang puso ng Diyos na nalulungkot siya. Bakit kung anak ko na to? Sinasabi, tinanggap niya ako sa puso niya. Pero parang wala akong makita ng pagbabago. Yes, walang Naninibugo, nalulungkot ang Panginoon sa nangyayari sa buhay natin. So yun yung dalawa, yung kahulugan. Pinababaw lang namin. Yung paninibugo, parang feeling mo sa atin, pag meron kang meron kang kaibigan na pinagtitiwalaan mo, pero siniwalat nyo yun, nakakalugod yun. Maninibugo ka, mapipil mo na it's hurt, it's masakit. Okay. Pero pag ang kaibigan mo ay tapat sa iyo, magagalak ka. So, ganun parang naano yung heart mo. Sa Panginoon naman, napaparangalan siya. So, luluwalhati, nabibigyan ng karangalan. Pwede pa, Pastor? Ako naman magpatotoo. Sige lang po. Okay lang ba? Ikaw naman, talaga ikaw na, Pastor, kasi tapos na ako, di ba? Sige, pakinggan natin yung
Christian life story. Ako, ipinanganak sa Laman, February 28, 1952. No? Bata-bata pa. Bagets na bagets. 1952. At the age of 37, 1989, kinilala ko makasalanan ako. Grabe po ang aking bisyo. ABS, CBN, kapamilya, alak, babae, sugal, B, basag ulero, C, mahilig sa kabaret, at yung N, night, affair. Akabaret pa nung panahon. So, imagine, ang edad ko, mga 18 to 37, ganun ang gawain ko. At lagi akong basag ulero. Ako po ay nasaksak. Nasaksak na ako. Yan. Ako po ay pinalo ng tubo. 7 stitches. Pag maigsi ang gupit ko, kita yun. 7 stitches. Pinalo ako ng tsako, basag ang tainga ko. At 3 times binaril ako. Hindi pumutok yung revolver. 3 bala. It's a miracle. Himala yan. Dahil si Lord pala may plano sa akin. So, nung binaibuli study ako rito ni Pastor Lapos, Arthur Lapos, binasa niya ang Revelation 3:20. Ang sinasabi po sa Revelation 3:20, si Jesucristo ay nakatayo sa harapan ng inyong pintuan at tumutuktok. Sino man sa inyo ang makarinig nito at ako'y binuksan, sabi ni Kristo, siya'y papasok at magkasalong kakain kayo. So nang mabasa ko po yun, nang binasa ng pastor, inisip ko, hindi pintuan ng bahay ko ang tinutuktok, kundi pintuan ng puso ko ang tinuktok. So, ang laman ng puso ko dati, 7 diablo. Yung alak, babae, sugal, basag, nandoon yun, 7 diablo. Ngayon, habang nakikita tong diablo sa puso ko, hindi papasok si Kristo. Kaya nga, ang sabi, kilalanin mo mong makasalanan ka, pagsisihan mo, at humingi ka ng tawad sa Diyos, at higit sa lahat, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, pinalayas ko yung bisyo mo, yung evil spirit. Kasi alam nyo, kung a-attend kayo ng Bible study, up to 2,000 evil spirit ang kayang pumasok sa katawan nyo. So, yung sa akin 7, pinalayas ko yun, nang makita ni Lord na ang puso ko ay malinis na, pumasok siya. Kaya simula nang pumasok siya sa akin, siya na ang aking Panginoon na dapat, kung gagawa ka ng aksyon, hihingi ka ng payo sa Diyos. Siya na ang Lord mo. So, lahat ng bisyo ko, dating ABS-CBN, ano tawag yan? Kapamilya. Kapamilya ba ang tawag noon ng ABS-CBN? Naging kapuso na ako. Kapuso. Hindi Channel 7, ha? Ang Channel 7, kapuso. Okay. So, ang tama yung sabi ni Pastor, na kung walang makikita sa iyong pagbabago, hindi ka totoong tumanggap. So, hindi po gradual, itong sasabihin ko sa inyo, hindi abrupt na binago ka. Tama na naman yung sinabi ni Kuya Jeep, dahil ayaw niya magpatawag ng pastor, ha? Kahit sa akin, Kuya Edgar na lang din, walang problema sa akin yan. Okay, hindi abrupt na nabago na lahat, unti-unti. So, ang pinakamatagal sa akin, no? Huwag ka magagalit, pambababae. Pinakamatagal yan na makontrol talaga. So, simple lang po para makontrol yung mga kasalanan. Para makontrol po natin ang ating mga kasalanan, babasahin nyo lang po sa Unang Tesalonica, chapter 4, verse 3 to 8. No, tatandaan nyo yan. At panoorin nyo sa YouTube at basahin nyo, totoo yan, pagkikianak. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 3 to 8. Ang sabi po doon, it is God's will that you should be sanctified. Tayo po ay sinangtified ng Diyos. It is God's will. Ang sabi niya, you should avoid sexual immorality. So, pag nababasa ko yan,
gusto ko mang gawin, nakakaya. That you should avoid sexual immorality. O pagkatapos yung kasunod, that you should learn must to control your body in a way your body is holy and honorable. So sa madaling salita, tayo pala ay ginawang banal. Ginawa tayong honorable. Di ba nakakahiya kung makikita sa atin na wala pa rin pagbabago? Di ba nakakahiya? Pakibasa nga kung totoo yung mga sinabi ko. In this, for English. this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Ibig sabihin ng fornication, pakikiapid. Sa verse 4, that every one of you should know how to possess his vessel, ang katawan ng Control. in sanctification and honor. So, ginawa na tayong banal at honorable, kagalang-galang. Tapos makikita ka sa beer house, may kakbay kang babae. Di ba? Nakakahiya. Nakakahiya. Kaya yung dati natin mga ginagawa, dapat na talaga ilibing yan. So, ito, mayroon pa, Matthew chapter 5, verse 28. Ang sinasabi doon sa Matthew 5, verse 28, alam nyo ba? Yung gadgets na mga hawak nyo, ang daming tukso dyan. Makita mo, ay, nakakapagtaka nga eh. Aalisin mo na lang kagad. Ilipat mo na lang, pag-ibasa. Matthew 5:28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ang pangangalo niya sa kanyang puso. Na ng pangangalo niya sa kanyang Natukso ka lang ha, na nakita mo, marami kang makikita sa gadget, sa Facebook, no? Sa YouTube, maraming makikita. Ano ang kasalanan? Nangangalo niya. Parang baliwala. Kaya para ma-avoid natin po yan, basahin lang po natin itong unang Thessalonica chapter 4 verse 3-8. Tandaan po natin, ginawa tayong banal. Nakakahiya naman, di ba? Ginawa na tayong bully, honorable pa. Okay, so iyan ang aking patutuo. Thank God. Pero unti-unti, tama yung sinabi ni Pastor, Pastor na naman, Kuya. Okay, so challenge ito sa inyo dahil kayo ay bagong sibol. So, 37 ako nakakilala. August 28, 1989. Thank you. Sige po. Okay. So, makikita tayo sa August 25, Friday. So, makikita tayo sa church natin. Doon tayo makikita 7 o'clock para 7:30 hanggang 8, no? Mas maaga, mas maganda. Ang ating magdala po kayo ng damit. Pwede pong kung may pambasa kayong pantalon, pwede rin naman. So, sikapin ninyo meron kayong suot na damit na puti. Sa babae, damit na puti pero huwag yung manipis. Medyo makapal na puti. Pampalit lang naman. Pagkatapos pwede nyo ng palitan yung suot. Okay, din doon namin tuturo sa inyo kung paano yung paglulubo. Yan namin. Huwag po kayong mag-alala. Walang bagsak dito. Pasado lahat. Gusto lang namin na malinawan po ninyo kasi kayo ay nasa mga batang kayo. Isip na bata pa. Ngayon pa lang natutuwa na kami dahil nagkaroon kayo ng desisyon na magkaroon ng pagsunod sa Panginoon sa tubig ng Kristiyanong bautismo. Wala na ako sasabihin. Wala na kayong Yung lahat na magpapabautismo, lista ang pangalan. mamaya po kukunin namin yung complete full name ninyo dahil ilalagay po namin sa certificate. Kukunin po ni Ate Luz. Sige po, pray na tayo. Close. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon ito na yung pinakita niyo po sa amin ang kahalagahan ng bautismo Kristiyano. Nawa Panginoon sa aming mga narinig ay maging malinaw po ito lalo na sa mga batang nagnanais na sumunod sa inyong utos. Walain po namin na sa aming mga natutunan, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng pagbabago sa aming buhay na kayo ang Diyos na siyang magtuturo sa amin na
po, Panginoon, ay magtiwala sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas na siyang gagabay sa amin sa aming pamumuhay na may mabuting patotoo sa aming kapwa. Lord, salamat po sa lahat ng ito. Dalay po namin na sa Friday ay magkita-kita po kami at sa gawain ng bautismo, Panginoon, ay maging maayos po ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Amen.